po ako ma-elevate kahit sa clinical position sa plantilla po ng Philippine General Hospital kasi po hindi po ako makapasa ng civil service exams. Nasunugan pa ako kami ng bahay. Kami dalawang mag-asawa at dalawang bata, nakikitulog po kami sa mga kapitbahay. Ang hirap po masunugan ng bahay. Nakikitulog po kami, nakikikain, doon kami nakikisuyo para patuloy yun kami. Bakit ko po yung kinakwento sa inyo yung buhay yung namin? Masyado na akong personal yun. Bakit ko kinakwento? Yun po yung buhay po namin bago po kami natulungan ng first life of last. Mabuti na lang po, meron ganitong sistema. Paano po nalaman yung ganitong programa? Paano ko nalaman? Naibigahan po ako ng hindi ko alam. Nagpasabi ng kaibigan ko, sumama na daw po ako sa kanya para pumasa na po ako sa civil service exams. Nagpasikot-sikot po kami doon sa Green Hills. Tapos pumasok po kami sa Starbucks. Yun po yung una-unang pasok ko na Starbucks kasi po alam ko po, paano kami doon eh. Tapos niyayaya niya po ako sa taas ng building, nagulat po ako maraming tao. Lahat ng mga tao may ingay, may pawis, pero lahat po sila masaya. Sabi ko, ibang klase dito ah. So, nung sabi ng kaibigan ko, makinig ka lang dyan, mamaya ay papasa ka na ng civil service exams. Nung narinig ko po yung produkto at yung sistema ng negosyo, na-interest po akong sumali. Kasi po, dahil po doon sa sistema ng equal opportunity. Marami po nagugulat nga minsan pagkakausap ako, hindi ko sila makapaniwala na dati ho akong janitor. Totoo po yun. Pero dahil po doon sa awa po ng Diyos, dahil po doon sa sistema ng First Vital Class, dito po talaga magbabago yung buhay namin. Magbabago din po talaga yung buhay ninyo. Paniwalaan lang po natin. Okay po? Ano po ba yung rason? Bakit ko po ginawa ang programa ng First Vital Class? Ano yung rason? Aminado po ako na hindi po ako binigyan ng Panginoon Diyos ng talino para makapag-aaral po sa University of the Philippines. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos sa pagiging janitor ko. Dahil binigyan po ako ng Panginoon Diyos ng puso na pwede kong gamitin sa First Vital Class. Pangarap ko po sa labas, hindi na ako break. Pero ako po yung tao na hindi umareklamo. Ginagawa ko na lang po, gumagawa po ako ng solusyon. Ganyan po ang ginawa ko po sa buhay bago po ako makapasa sa First Vital Class. Kasi tinan niyo naman po, dapat tulungan po natin yung sarili natin, no? Dapat po, paglabas po natin mamaya, makatulong po yung mga sharings po namin sa inyo. Kasi ang totoong labanan nasa labas. Power na power tayo ngayon, pero pag uwi natin mamaya sa labas, kausapin mo, puro negative. Bibigay na lang po ba ninyo yung pangarap nyo? O susuko ka na lang? O tutuloy ka po sa First Vital Class? Gawin nyo lang po yung mga ginawa ko namin. Kasi ganyan naman po, yan po yung sweldo ko po sa PJs ng empleyado pa po ako. Ang sweldo ko po sa PJs every Friday, 500, 2,000 lang po ang sweldo ko kada buwan. Ang bayarin ko po sa opisina, 4,985.71. Sabi ko po sa sarili ko, total may itsura naman ako. Niligaw na lang po ako ng mga nurses namin na graduate ng UP. Alam niyo po, nabasted ako. Pero nangihinayang po sila ngayon, hindi nila ako sinagot. Ano ba po, please? Ito ba po, ate Mel, please? Ayan o. Yan po yung service record ko po sa PGH. Ang sweldo ko lang po sa PGH sa loob ng isang taon, 84,000 pesos po sa loob ng isang taon. Nag-resign po ako June 20, 2005. Bakit? Masaya po ako sa First Vital Class eh. Ito po yung unang-una MLM ko po after nang ako po ay empleyado sa PGH. Nag-file po ako ng leave of absence from April 18 to June 18, 2005 para bigyan ko po ng oras yung First Vital Class. Marami pong umiiyak, pati asawa ko po umiiyak sa akin. Ang sabi ko sa kanya, sweetheart, ayaw mo na. Masaya lang sa First Vital Class. Kung gusto mo, ikaw na lang magwalis. Ayaw ko na magwalis eh. Sweldo ko lang po, 84,000 makakabuhat po buhay sa pamilya yan. At ito pa po, tuloy-tuloy lang po. Nung ginawa ko pang First Vital Class, awa ng Diyos, sa loob po ng 6 na buwan, ito po yung binigay sa akin ng First Vital Class. Hindi na. Mabuti na lang po may First Vital Class. Alam ko po, naiinip na kayo. Alam ko po na namimiss niya na po si Ma'am Loie. Okay pa, bilisan ko na lang no? Kwento lang ako ng konti, after 5 minutes po, ibibigay ko na po si Ma'am Loie sa inyo. Okay po ba yun? Okay po. Ito po, tinan niyo po mga ngiti ko. Yan, hindi nila alam, mag-brief ko dyan, Winnie the Pooh. Mag-brief ni Kuya kanina 3, 2, 1. Ako naman po, Winnie the Pooh. Ang dami ko po, alam niyo po, pagbalik ko ng PGAs, ipinapakita ko po sa Philippine General Hospital yung Toyota Revo. Nakababa po yung mga bintana niyan para ipagmalaki ko po sa mga empleyado namin. Ang sabi po ng mga empleyado namin sa PGAs, magtago na kayo, yan na si JR, illegal recruiter yan. Tuloy-tuloy lang po, ganun po talaga, kasi po, wala ka pang ganung resulta. Tuloy-tuloy lang po, 1 taon at kalahati, ito na po yung binigay po sa akin ng First Vital Class.
Ay, hindi pa po yan, ate. Hindi pa po. Yan, salamat po. Dati-dati po napapagkamalan ako hardinero dyan. Ako po ang may-ari niyan. Yan po, dahil po sa First Vita Plus, dahil kay Ma'am Doyi, yan po yung nag-feature po sa Rated K. Meron po janitor noon na nag-feature po sa Rated K. Salamat po talaga ako sa Panginoon Diyos na merong Ma'am Doyi. At tandaan niyo po, yung mga nakapagkintay ngayon, padalangin ko po, kayo po, yung mga future multi-billionaire po ng First Vita Plus. Ito pa po, Pati Meg, please, para na. Ito pa po, ito yung resort namin sa Bigan, sa taon ng Santa Catalina. Tama si Brother Glenn. Dapat habang buhay pa po yung mga magulang natin, mahalin po natin. O meron natin na bulaklak habang buhay pa. Ako yung biyanan ko po, kasi uli ng lubos na po ako eh. Uli ng lubos na po ako. Hindi po bulaklak ang niregalo ko sa kanya. Yan o, bahay. Resort. 82 years old na po yung binan ko, wala akong sakit. Ano pa po? Nakabili pa ako ng mga sasakyan. Ay, mga sasakyan no. Dati Toyota Revo. Ay, iba't ibang sasakyan. Ano pa po? Ito po yung dala ko ngayon. Ate Mel, please. Yan. Tignan niyo po. Nangarap lang po tayo. Dahil sa Ma'am Doyi, nangarap na po para sa atin. Yung nangarap po ba sa akin, pwede din mangyari sa inyo? Yes! Oo naman! O, tignan niyo naman po, di naman ako marunong mag-Ingles. Pero may nag-i-Ingles na para sa akin. Si Presidente Pinoy, naka-Land Cruiser. Presidente yun. Si Senator Villar, kapitbahay po natin, naka-Land Cruiser. Hindi naman ako senador. Eh, janitor ako, naka-Land Cruiser. May First Vita Plus eh. Ano po nga yung sekreto ko? Ito, sekreto ko. Nung makita ko po First Vita Plus, sabi sa sarili ko, kaya ko itong gawin eh. Bakit? Hindi nga ako pinagkaluban ng Panginoon Diyos ng talino pa na mag-aral ako, na magaling scholar ako ng University of the Philippines. Pero binigyan naman ako ng puso, ng Panginoon Diyos ng puso para gamitin ko po sa First Vita Plus. Bakit? Lahat ng talino ng mga Filipino scientists nandito na sa sachet. Agad ko yung natin, ikakwento mo na lang. May isang araw nga po, ito po, nakapakinig ako doon, hindi na ako mababanggit ang pangalan ng doktor ha. Ang galing talaga ni Ma'am Doyi, galing ng mga Filipino scientists. Ito, nagsabi to ha, dating DOH secretary. Sinabi niya doon sa radyo na isang araw, lahat daw po ng gamot, sinabi ko sa mga doktor ha, mga nagtino doktor no, lahat daw po ng gamot, kahit na yung pinaka-simpleng mga gamot, kagaya ng paracetamol, pain reliever, ibuprofen, ay nakakapagdulot lahat ng side effect. Kagaya ng pagkasusuka, pagkahilo, pangangati, at pagkasakit ng ulo. Pagkaliskis. Yan lang daw po yung ilan sa mga adverse reactions ng mga gamot. Sabi pa, tinan niyo po ha, sabi pa, kahit na yung mga pinakasimpleng mga gamot, okay, 70 to 100 side effect ang nidudulot niya. At ayon po sa research, ang galing to po, 2 out of 10 doctors lang po ang nagpapaliwanag na ang mga gamot na ito ay mayroong side effect. Bakit hindi ipinapaliwanag? Although alam nila, hindi po ipinapaliwanag dahil daw po sa haba ng pila. Nakakaligtaan na po nilang sabihin sa mga pasyente nila. Dok, kasi dito pinasinabi ito eh. Hindi yung sekretary yan eh. Yun po yung masakit na katotohanan na yung mga gamot po ay makakapagdulot ng mas masakit sa ulo. First Vita Plus, oh! Pataas-taas-taas na po ako, nakalalusan na ako. Nabawasan mo na! Oras ako! Marami pa ako napapasali dahil sa marketing plan. Hindi naman ako marunong mag-English pero napapasali ko dahil sa marketing plan. Pero yung iba, nung nagkasakit, tsaka naniwala sa First Vita Plus. Kita nyo ngayon, experience po ba yun? Kausap ko ngayon ay maniwala sa First Vita Plus. Ang galing-galing magkwento, puro na parang duda. Kinabukasan, iniiyakan na ng pamilya. Ano sabi ng pamilya? Hira ka naman kasi, kung naniwala ka sa First Vita Plus, dapat buhay ka pa ngayon. Binigyan ka pa ng isang box libre, hindi mo ininom. Paano na kami ngayon ng mga anak ko? Sa dulo na walang hanggan. Sabi naman sa'yo, kung pinapin ang First Vita Plus, libre na nga, dapat buhay ka pa ngayon eh. Yes! Tama na, sobra na. Alam niyo po, wala na ho tayo dapat papag-usapan. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi po ako deserving. Hindi po ako deserving na yumaman. Pero dahil po sa Panginoon Diyos dahil kay Ma'am Doyi, ito na ngayon ho, hindi na po ako mga mayaman, pero pogi-pogi na ho ako ngayon. Tandaan niyo po,
Nagpapasalamat din po ako doon sa mga doktor namin sa PGS, hindi na ako mababanggit ng mga pangalan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos doon sa gift of humility. Brother Glenn, saludo po ako sa sinabi niyo kanina. Meron po talagang swerte, pero yung swerte ko na yon na nasa sarili ko, kung hindi ako napunta kay Ma'am Doy, hindi rin mangyayari yon. Very active ako sa simbahan eh. Kaibigan ko po yung mga Jesuita, mga Jesuit eh. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na isa po ako sa instrumento na ginamit po ng First Vita Plus. Hindi po ako deserving dito eh. Marami na akong pwedeng payamanin si Ma'am Doy, pero bakit ako nandito ngayon? Isang pansasalamat ko po yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, pumasok ako sa First Vita Plus, na J.R. Molina ako, matatapos ang karir ko sa First Vita Plus, J.R. Molina pa rin po ako. Dati sweldo ko, 84,000 isang taon. May First Vita Plus naman pala. Pwede naman pala akong kumita ng 1 million mahigit isang buwan. Ayan po yung sweldo ko po ng isang buwan. 227,500. Ang sweldo ko po sa PGS, 500 pesos. Ito, butan lang. 222,500. Sweetheart, tawa-tawa ka pa. Iniiyakan mo dati yung 500 pesos. Sabi ko, gusto mo kayo na lang magwalis. Pinagtutulungan pa ako ng mga big boss. JR, pyramiding yan. Huwag kang maniwala dyan. Panasak na yan. Sabi ko, hindi. Ayoko talaga eh. Masaya po ako dito eh. Gusto nila, isa na lang magwalis. Ang hirap po ng mahirap ka. Kinakawawa ka po dahil sa kahirapan ng buhay. First Vita Plus, 1 billion isang buwan mo. Ano po yung ito? Sinento ko, First Vita Plus. Dati pa, English pa yung kapatid ni Emily. ICU nurse ng Stanford Hospital. Ini-English ako, Dok. Sabi po nila, Dok, kung nasa Amerika lang daw po ako, nakulong na ako. Hindi naman daw ako doktor. Okay, hindi na po niya ako ini-English. Uwi po siya ngayong May. Magpo-full time na po sa First Vita Plus. Pasasalita ko po yun, ma'am. Sa main office ko. Napapabideo ko po yun. Pa-English, wala naman lang ko, sir. Pa-English, ako po, hindi naman ako marunong mag-English. Pero dahil kay Ma'am Doy, kumita na pa ako dito, awan ng Diyos, ng 75 million gross in just 7 years. Sabi ko sa mga nalaman tayo eh. Nalala ko Kuya Pedro, unang taon, sabi ni Doc RC, Doc RJ, sabi mo si Pedro, nabigyan yaman tayo. Amoy pabango ako, amoy pawis ka pa rin. Yumaman ako. Pangalawang taon, amoy pabango na ako. Amoy pawis ka pa rin. Yumaman uli ako. Pangatlong taon, amoy pabango na ako. Sabi ko, Kuya Pedro, yaman tayo. Di ba yumaman ka na? Anong magaling itong produkto mo? Ang gagawin lang po natin, ikukwento mo lang pag may umubo, takutin nyo kaagad. Delikado yan. Hindi po. Ang tip ko po sa inyo, titinan po ninyo yung needs ng ating potential dealer. Kapag may sakit, daanin nyo sa produkto. Kung iba kasi nagmamadali sa kita, nag-iisa lang manduhi. Pag nagmadali ka sa kita, hindi na po tayo magkikita-kita dito. Sa PGA, so head nurse namin, no? Totoo yung JJR? Oo, dito yung mama sa Vita Plus yun. Dati kayaman tayo sa Vita Plus. Anong ginawa ng pasyente? Upo! Namatay lalo! Titinan niyo po yung isang kausap ninyo, pag may sakit, daanin mo sa produkto, walang lusot dyan. Kasi kung may sakit ka, di ba, Dok? I love you, Dok, ha? Dok, tabi mo yung dalawa sa siya, Dok, ha? Panalangin ko po, Dok, left and right man, lalaki grupo mo. At kapag may grupo na po tayo, Dok, sa First Vita Plus, kumpanya na po ang nagtatrabaho para sa atin. At kapag may grupo na po tayo, Dok, guwapo na rin. Pag pinapahawak ako ni Ma'am Doy ng mikropono, katakot-takot na turo sa akin ni Ma'am Doy. Kasi bakit? Hindi ako kinausap ni Ma'am Doy na ako po yung janitor, kinausap niya ako bilang tao. Dati pag dumawak ako ng mikropono, nagsasabi ako sa tatay ko, si Doc RC, Doc, kasi tatay ko yan, Doc, ano? Kasi, tinan nyo ha, Doc, nanginginig ako. Pero ngayon, pagsapit na, pag-ipuliling. Bakit ganyan po kabait si Ma'am Doy? Napakabait ni Ma'am Doy. Tingin niyo naman po ako ngayon. Tingin niyo naman po. Nakasakay ako sa Land Cruiser. Akala nila driver ako. Kung may-ari niyan. Pero alam niyo po, no, yung mga tinuturo sa amin ni Ma'am Doy, dito kasi sa akin, grounded pa din. Ito pa rin po ako, mas maganda po talaga yung simple. Pero rock. Bakit?
Ilipat mo nga po yung Ate Mel. Ate Mel, lipat mo nga Ate Mel. Alam niyo po, awa ng Diyos dahil kay Ma'am Dohi. Tignan po please Ate Mel. Yan na po yung bahay. O, tignan niyo po ha. Perspective lang po yan. Next month po, ilalabas ko na po yung pinaka-totoong bahay. Kasi po, awa po ng Diyos, dahil kay Ma'am Dohi, dahil sa First Vita Plus, ngayong buwan na to, lilipat na po kami, awa ng Diyos, ng asawa ko po, sa worth 30 million po na lupat bahay. Kung nalilipat ka na lang, hindi naman po ako artista, lalong hindi ako basketballista, hindi naman po ako general. Pero isang karangalan po na may property na po tayo sa lugar na yan. Ang mga nakatira ho dyan, mate na po. May-ari ng kumpanya. Artista, sikat na basketballista. Pero sa First Vita Plus po, posible yan. Si Mike, kaya hindi kita nasagot doon sa landscape na nag-landscape kay Ma'am Dohi kasi may na-recruit akong landscaper ko. Diyan sa may magandang daan. Diyan, tawag sa mga ng Panson. Nandito ba si Kuya Domis? Kuya Domis, minsan ni Marco, minsan to ni Marojas. Andiyan ba si Kuya Domis? Kuya Domis, tas ka na kaya si Kuya Domis ba mo? Mama, baka ba yun? Kaya yan. Ayan. Yan po yung landscaper ko, taga Nakalamban. Unahan ko kayo. Nagpa-landscape ako. Ay, 1 million secret. Nagpa-landscape po ako. Ang bait ni Kuya Domis, may sakit po pala yung tatay mo kuya sa Cebu. Kuya, tatay mo may sakit cancer. Natulungan ng Vita Plus. Hindi niya alam kung saan o-order. Eh di kinuwentuhan ko. O ngayon, 7 minutes. Ibigay mo na po yung puso ninyo sa ginagawa ninyo. Huwag kong mainip. Kung yung pagyaman, mahirapan tayo, pang madali. Huwag kong kayo titigil. Tinan niyo po ako. Diba? Kindat-kindat lang. Kung didikit sa akin, kung di kita kilala, mapapao kita. Bakit? Yan po yung sistema ng First Vita Plus. Kasi kung may sakit ka, gusto mo nang gumaling, tutulungan ka po ng First Vita Plus. Kung mahirap ka, gusto na po ninyo mabago yung buhay po natin, gusto mong yaman, tutulungan ka po ng First Vita Plus. Nakuha niyo po? Ang pagkakawala lang po natin maniwala, wala na pong gaganda pang negosyo sa First Vita Plus sa ngayon, nag-iisa lang po ang Ma'am Dohi. Okay, ano tanong ko po kayo lahat? Ano gusto niyo po? Kumita o yumaman? Pareho! O, repeat after me. Ibibigay ko na mikropono kay Ma'am Dohi. Pero bago ko po ito ibigay, dapat marunong tayo makinig. Babasagin po natin yung kahirapan. Magsiligaw ko kung sino gustong yumaman. I-claim niyo po yun with passion. Sabihin niyo po na ako yun. Okay po ba yun? Once, papauli. Ito po yung opportunity na pag pinalagpas pa po natin, tayo na po may kasalanan. Salubungin na po natin ang First Vita Plus. Sino gustong yumaman? Ayun naman pala eh. Kasi tinatakot pa kayo ha. Salamat po.